Binabantayan ngayon ng Pag-asa ang isang tropical depression sa loob ng Philippine Area of Responsibility na pinangalanang Christina. Ito inaasahang makakaapekto sa bansa, partikular sa Northern Luzon sa mga susunod na araw. Bunsod ito, inatasan na ng Office of Civil Defense o OCD ang mga lokal na pamahalaan sa Cagayan Valley na magpatupad na ng mga paghahanda. Ayon sa OCD, ipinagutos na sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC at Local Disaster Risk Reduction and Management Councils o LDRRMCs ang pagsasagawa ng mga preemptive activities tulad ng Pre-Disaster Risk Assessment o PDRA para matiyak ang kahandaan sa posibleng dulot ng tropical depression. Posibleng maglandfall ang bagyo sa dulong hilaga ng Luzon at umabot pa sa typhoon intensity bago ito tumama sa lupa. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa halos 50 billion pesos ang halaga ng nakumpiskang iligal na droga ng anti-drug campaign ng Administrasyong Marcos. Ayon sa PDEA, mula July 2022 hanggang September 30 ngayong taon, na-recover ng mga otoridad ang nasa 6,481.16 kilo ng shabu, 75.69 kilo ng cocaine, 115,081 na tableta ng ecstasy at 5,626.80 kilo ng marijuana. Kasabay nito, umabot na rin sa 114,892 na drug suspects ang naaresto sa 84,676 na operasyon, kabilang ang 7,364 na high-value targets. Hataw Balita ngayon. Pangungunahan ng Senate Blue Ribbon ang isasagawang investigasyon ng Senado sa kampanya kontra iligal na droga ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, gagawin ng komite ang pagdinig habang naka-recess ang Kongreso, ayon na rin sa kahilingan ni Senators Bato de la Rosa at Bongo, na kapwa nasasangkot sa nasabing issue. Dagdag pa ni Senator Escudero, si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tatayong chairperson sa nasabing pagdinig at inaasahang may imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang isa sa mga resource person. Hataw Balita ngayon. Patuloy na lumalala ang relasyon sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at running mate ito na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang press conference noong Biyernes, tahasang sinabi ng Vice Presidente na walang kakayahang mamuno si Pangulong Marcos Jr. at wala siyang malinaw na plano para sa bansa. Inihayag din ni VP Sara na minsan niyang inisip na hugutan ng ulo ang Pangulo at nagbanta pang huhukayin ang labi ng former President Ferdinand Marcos Sr. at itatapon ito sa West Philippine Sea. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative tungkol sa listahan. Hataw Balita ngayon. Ilang mambabatas ang nanawagan na magpa-psychological assessment si Vice President Sara Duterte kasunod ng pag-amin nito na naisip niyang pugutan ng ulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at bantaang itatapon sa West Philippine Sea ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jay Congcun, ang ganitong pahayag ay nagpapakita ng alarming instability. Sinangayunan naman ito ni House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V at sinasabing hindi katanggap-tanggap ang ganitong pahayag mula sa isang vice-presidente at ito ay may malalim na implikasyon sa liderato ng bansa. Tinawag din ni Senate President Francis Cheese Escudero ang pahayag ni VP Sara na unbecoming at hindi nararapat na mula sa isang opisyal na nasa mataas na posisyon. Hataw Balita ngayon.
Nagpahayag ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong halal na presidente ng Indonesia na si Prabowo Subianto at Vice Presidente na si Gibran Rakabuming Raka. Dumalo si Pangulong Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos sa seremonya ng inauguration sa Jakarta, kasama ang iba pang mga lider mula sa iba't ibang bansa. Ayon kay PBBM, patuloy na pinalalakas ng Pilipinas at Indonesia ang matibay na ugnayan ng dalawang bansa bilang magkalapit na kaibigan sa Timog Silangang Asya. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Commission on Elections na ilalabas nila sa mga susunod na araw ang mga Certificate of Candidacy o COC at Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ng mga tatakbo sa halalan sa susunod na taon. Layunin na mabigyan ng pagkakataon ang publiko na busisiin ang mga kandidato at makilahok sa posibleng disqualification. Dagdag pa ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito ang unang pagkakataon na ilalabas ng COMELEC ang mga nasabing dokumento sa kanilang website. A week after, lalabas na namin ang lahat ng certificates of nomination and acceptance ng lahat ng mga nominees na yan at lahat ng certificates of candidacies ng lahat ng 44,000 candidates sa buong Pilipinas na nag-file ng kanilang candidacies mula October 1 to 8. Hataw Balita ngayon. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 8 batas na nagtatakda ng karagdagang mga hukuman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga lugar na tatayuan ng dagdag na korte ay ang Parañaque City, Silang Cavite, Cabagan Isabela, San Jose at Basilisa sa Dinagat Island, Baybay at Tacloban sa Leyte. Gayon din ang Diplahan sa Zamboanga, Sibugay at Valencia sa Bukidnon. Inaasahang makatutulong ang mga karagdagang hukuman para mas mapabilis at maging mas epektibo ang judicial system ng bansa. Hataw Balita ngayon. Nanawagan ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na tulungan silang pauwiin ang mga dayuhang POGO workers na nawala ng trabaho dahil sa total POGO ban na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PAOK spokesperson Winston John Casio, kung mananatili sa bansa ang mga nasabing foreign POGO workers, ay hahanap lang ang mga ito ng paraan para makapag-operate pa rin ng patago at iligal. Binibigyan ng hanggang katapusan ng taon ang mga POGO workers para lisanin ang bansa. Ang tsismosa naming kapitbahay! Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas kagabi October 20 ang nasa 76 Overseas Filipino Workers o OFWs at 2 dependents mula sa Lebanon bilang bahagi ng repatriation efforts ng pamahalaan dahil sa kaguluhan doon. Ayon sa Department of Migrant Workers sa kabuuan, umabot na sa 636 OFWs at 32 dependents ang napauwi mula sa nasabing bansa. Patuloy naman ang panawagan ng pamahalaan sa mga Pilipino na umuwi na habang may mga biyahe pang available, lalo na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa rehiyon. Uy, gatas yan ah. Crunchy na, chewy pa. Keep it fresh, kahit saan. Uy, Mentos!